Time to refuel. Refuel your faith. Romans 10:17, anong sabi? Faith comes by hearing and hearing the word of God. So paano tayo magkakaroon ng extra oil? Paano ka makaka-refuel ng iyong pananampalataya? Pakikinig ng salita ng Diyos. So kung hindi kayo nakikinig, hindi po tayo nagbabasa, hindi po lalago ang ating pananampalataya. At sabi pa dyan sa Hebrews 11:1, choose to believe. Faith is faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ayan po ang sinasabi niya, ang pananampalataya mo ay dapat nire-refuel mo, na hindi ka nananampalataya ayon sa iyong nakikita, na ikaw ay nananampalataya ayon sa salita ng Diyos. Beyond, hindi lang sa nakikita ng naked eye natin. Amen? Amen. At sabi siya, James 2:16, faith with action. Napaka-importante po ang pananampalataya. Pero sinabi po ng Panginoon na ang pananampalataya ay dapat meron ding pagsunod. May action. Nananampalataya ka, natutugunin ang iyong panalangin, dapat may gagawin kang action. Nananampalataya ka na ikaw ay yayaman, dapat may action. May pagpupursige. Hello? Ang hirap naman, may pananampalataya ako, yayaman ako, pero nakaturog ka lang, nakaigda ka lang. Ano yun? Ibabagsak lang? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, meron kang pananampalataya, at yung pananampalataya na yan ay nailalakad mo. Merong action. Amen? Amen. Refuel your love. Ang 2 Timothy 3 verse 1 and 2. In the last days, people will be lovers of self and lovers of money. Sabi ko kanina, we are in the last days na. Kaya makikita natin ang mga tao magiging mapagmahal sa sarili at magiging mapagmahal sa pera. Pati nga sa cellphone, mahilig tayo sa selfie. Laging self. Because we are already in the last days. Ang hirap po magmahal sa panahon ngayon. Sabi nga manlalamig ang pag-ibig ng marami. Love as an act of obedience. Bakit act of obedience? Sabi ng Panginoon, magbababa ako ng 2 commandment lang. Love the Lord your God and love others as you love yourself. Hello? Amen. God commands us to love the Lord and love your neighbor. Kitang maday kaabay mo. Kahit ganyan-ganyan yan. Mahalin mo yan. Amen. Amen. It's God's command to love one another. Uri jika rubang nga bato kang kaijay. Kahit yung kapitbahay mo na laging nag-iinis sa'yo, laging nagtatapon ng basura sa tabi mo, siguro. Kahit na yung mga kapitbahay mo yan, ang instruction ng Lord is love them. Amen? Amen. Love as a choice. At sabi dyan, ang dapat gawin natin ay piliin natin umibig. It's hard to love, especially those unlovable. But if you will choose to love, matututunan natin umibig. Okay? Merong testimony na isang kasamahang hindi siya mananampalataya, pastor. At nabanggit sa akin, nabanggit niya kung paano niya mahalin yung mga member. And may isang young people na binuhos niya lahat, support lahat. Pero ayaw na daw niyang ibigay yung love. Kaya ang ginagawa niya ngayon, dahil sa sinaktan siya nitong mga young people na to, ayaw na daw niyang magbigay ng love. Care lang daw. Ayaw niya ng love. Yun lang po ay talagang senyales that we are already in the last days. Pastor po magsasabi na ayaw niya nang mahalin yung member niya. Yung nilagay ng Lord sa kanyang harapan. Kaya sinabihan ko po, hindi pwede ng care. Yung care, yung long love, it will
produce care. Kaya mo kinikare, mahal mo sila. Huwag mong tanggalin yung pag-ibig. Ano man ang nagawa ng kapwa mo, yan ang instruction ng Lord eh. To love other people. Amen? Amen. At sabi nga, hindi lang yung anong silbi ng pag-ibig kung ang minamahal mo lang ay yung umiibig sa'yo. Doon machi-check ang ating pagka-Kristiyano. Kung matututunan nating mahalin kahit yung mga hindi umiibig sa'yo. Amen? Amen? Amen. Praise God. So, ano ba yan? Love in action. Ayan, nasambit na kanina. So, refuel your love. Because in these last days, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Kaya kung hindi mo tuturuan ang sarili mong umibig, tawa ng tawa itong mga young people sa harapan, siguro iba ang iniibig nila. Pag-ibig ang usapan, iba ang ngiti ng mga young people. Yung sinasabi natin pag-ibig, hindi yung boyfriend, girlfriend, Ang sinasabi natin pag-ibig, mahalin natin ang ating kapwa. Amen? Okay, next. Refuel our wisdom. So, James 1 verse 5, ang sabi dyan, pakibukas, ang sabi dyan, hingin nyo ang wisdom at ito'y ibibigay ng Panginoon. Pakibasa na sa Tagalog na. Kung meron mang magkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ko sa Kanya ng walang pagmamaramot at kaluluwa. Walang pagmamaramot. So, paano natin i-refuel naman yung wisdom na meron tayo? Kailangan humingi ka sa Lord. At sabi, Proverbs 9 verse 10, the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, dyan magsisimula na magkakaroon ka ng wisdom. Hello, bakit natin tinatapik ito? Kasi we are in the last days. Kailangan natin mapuno ng wisdom kasi nga maraming darating na manlilin lang sa atin. Maraming gagamitin ng kaaway to distract us. Mapapera man yan, relationship man yan. Kung hindi po tayo puno ng wisdom na galing sa Diyos, malilin lang po tayo. Amen? Amen! Amen! Sabi, sa mga huling araw na ito, maraming darating, dala-dala ang pangalan ni Kristo, ngunit ang dala ay paghati-hati ng kanyang iglesia. It's biblical din, na sinabi sa mga huling araw, may mga darating talaga na manglilin lang sa atin. Kung wala kang wisdom na mula sa Lord, malilin lang po tayo. Amen? So, paano tayo maka-refuel ng wisdom? Ha? Humingi. Ano pa? Magkaroon ng takot sa Diyos. Amen.